Nagbabalik po ang homepage. Sa pagkakataong ito mga ka-homepage, kasama natin si Miss Emily Peralta from Abu Dhabi. She's working as a front desk personnel sa isang hotel sa Abu Dhabi na ito nga yung Al Manzil Hotel. Hi, Ems! Good morning! Hi! Welcome to homepage. Kamusta naman ang buhay OFW dyan sa Abu Dhabi? You've been working there for 8 years, diba? At nakikipagsapalaran dyan sa gitnang silangan. Kamusta ang buhay dyan? Mahirap na medyo okay lang kasi kailangan mag-work. Sa loob ng 8 years, nakailang employers ka na nun? Actually, 8 years is not continuous in Abu Dhabi. I was in US before, and after US, I came here. Oh, okay. And then you also worked in Iran, right? Not actually, I worked there. I just went there to exit because usually here, kapag visit visa ka and you need visa, you need the employer's visa, you have to exit. So we have to exit to Iran for just a week only after the visa will arrive. Okay, the hotel that you're working in, it is located in Abu Dhabi. Abu Dhabi is the capital of Abu Dhabi. Ayan. And I believe kasi I've been to Abu Dhabi. Abu Dhabi is a little bit more strict than Dubai, di ba? Mas open sa Dubai. Kamusta ba ang Abu Dhabi ngayon? That was some years back, ha? Ewan ko ngayon, open na rin ba ang Abu Dhabi? Oo, medyo open na rin siya. Kaya lang hindi siya that open. Marami pa ring restrictions. Kung nanggaling ka sa Saipan, Ems, syempre di hamak na US territory, di ba ang Saipan? So di hamak, mas maluwag ang kultura doon. Anong nangyari nung napunta ka ng Abu Dhabi? Ano ba ang pakiramdam mo nung nakarating ka ng United Arab Emirates? Medyo nanibago ka ba sa kanilang kultura? Malaking pagbabago actually kasi sa US, like yung gaya nga na sinabi mo, medyo open city yon. So, pagdating ko ng Abu Dhabi, aside from the climate, which is yung Abu Dhabi, sabi nga nila desert talaga, kasi mainit. Only 2 seasons lang kasi yung meron dito, aside from summer, winter. So, pag summer talaga, as in summer. So, yung weather talaga, malaking adjustment. Aside from yung kultura nila, kasi dito medyo mahirap bawal kasi dito yung, kunwari magdadamit ka ng mga sleeveless o kaya mag-shorts ka. Oo. Pero mas lalong mahigpit sa Iran. Kasi sa Iran, alam ko, kailangan naka-hijab dyan, di ba? Hijab po, mga ka-homepage, yung inilalagay na parang belo sa ulo. Di ba? Tama ba? Oo. Kasi sa Iran, sa Iran kasi hindi ka pwedeng pumasok doon nang hindi ka naka-shelta. Saka pag may nakikitang flesh sa katawan mo, kailangan talaga naka-long sleeves ka. Saka talagang kailangan takip lahat. Ems, para sa kabatiran ng ating mga ka-homepage, sasabihin lang namin sa kanila na ikaw ay naging working student sa New Era University. At pagkatapos nun, kasi nagtatrabaho ka as a, parang ano ba yan, radio announcer. You were working part-time on radio, di ba? Para to be able to fend for yourself and to be able to bring you or to, you know, to make you go to school, di ba? Kamusta naman yung experience mo bilang isang working student? Actually, isa yan sa achievement ko sa buhay. At least, nakatapos ako because of being a working student. Aside from nag-work din ako outside, nag-work pa rin ako sa radio station, sa DZEM. Sa drama naman siya, bali voice talent ako. Wow! Kaya pala ang ganda ng boses mo, For 4 years. For 4 years. And so yung mga kasama mo dyan, nakasama ko din before. Talaga? Even not all of them. Okay. Ems, ano ba? Tagal-tagal mo na dyan. Hindi mo ba namimiss ang yung mga anak? How many children do you have, Ems? I have 2. You have 2 Dalawa kids? Sila. At kamusta naman ang pakiramdam na medyo yung malayo ka sa yung mga anak? Yun yung isa pa sa malaking sacrifice kapag OFW ka. Ang hirap, pero kailangan mong gawin kasi you have to work for them also. For their education and for their living. How do you communicate with your children? Kasi ako lang pinupiso. Ems?
Yes. How do you communicate with your children? Madalas ba kayo nakakapag-usap ng mga anak mo? Madalas naman, bali, through Skype din, Skype at saka through telephone calls. I make sure na meron akong komunikasyon sa kanila palagi. Ayan, kung nanonood ang mga anak mo ngayon, Ems, I'm giving you the last few minutes to talk to them. What is your message for your children? What do you want to say to them as their mother? Sa akin lang kasi maging mabuting anak at saka maging mananampalataya, kagaya nga ng laging malapit sa Diyos. Kahit anong mangyari, hindi ko sila iiwan. Nandito lang ako palagi para sa kanila. Ems, maraming salamat sa oras mo. Magpakatatag ka dyan. Alam namin, naho-homesick ka na, namimiss mo na ang mga anak mo. But be strong. Konting panahon na lang. Pag nakaipon, balik ka na dito ha, para sama-sama na ang buong pamilya. Mag-ingat ka dyan, Ems. Oo nga, oo. Okay, thank you. Maraming salamat sa oras mo. Ayan po, si Mrs. Emily Peralta. Live po yan mula sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Mga ka-homepage sa aming pagbabalik, Daily Health na po.